Ngayong araw, isa na namang malaking balita ang gumulantang sa publiko, ang kumpirmasyon ng Philippine Army na narito na sa bansa ang Nemesis anti-missile system ng Estados Unidos. Kinumpirma ng Philippine Army na nasa bansa na ang Nemesis anti-missile ship ng Estados Unidos. Magiging bahagi ito ng isa sa gawang balikatan exercise na magsisimula sa susunod na linggo. The Nemesis, I will confirm that it's already in country. I will not say where, but it is going to participate. It's going to be part of the exercises. Matatanda ang ipinangako ni US Defense Secretary Pete Hegseth nang bumisita ito noong March 28 na magde-deploy sila ng mga advanced capabilities sa bansa. Kabilang na ang Nemesis anti-missile ship para sanayin ang mga Pilipinong sundalo upang matugunan ang mga banta sa bansa. Ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang ground-based anti-ship missile system ng US Marine Corps. Isa itong mobile missile launcher na maaaring gamitin sa mga baybaing lugar upang pigilan ang barkong pandigma ng kalaban mula sa lupa. Kaya nitong tumama sa layong higit sa 100 nautical miles. Noong nakaraang taon, naunang idineploy sa bansa ang MRC o Mid-Range Capability Missile ng Estados Unidos na ginamit sa Salaknib exercise kung saan binatikos ito ng China. Isa sa gawa ang balikatan exercise sa operational area ng Western Command at Northern Luzon Command mula sa Palawan hanggang sa Batanes. Sinagot naman ni General Lohico ang anumang reaksyon ng China ukol dito. Every country, big or small, has the absolute and inalienable right to defend itself. That means that we also have a right to train for that defense and with the partners, our treaty allies. So what we are just doing is in consonance with our mutual defense treaty. Natanong din kung mananatili sa bansa ang Nemesis pagkatapos ng balikatan. Ito ang tugon ng sundalo ng US. If there's another exercise going in the Philippines shortly after Balikatan and that equipment is appropriate and requested for it by the AFP, we would certainly look to participate in that exercise as well, but it is here for exercise purposes. Lalahukan ang pagsasanay ng nasa 14,000 sundalo, 9,000 mula sa Estados Unidos, 5,000 mula sa AFP at 200 na Australian Defense Force. Kabilang naman sa magiging observer ang Japanese Defense Force, Czech Republic, Poland at Colombia. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa itong makabagong armas na gagamitin sa nalalapit na balikatan exercises. Kung tutuusin, hindi na ito nakakagulat dahil ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Ipinangako na ito ni US Defense Secretary Pete Hegseth na magdadala sila ng mga advanced capabilities para sa training ng ating mga sundalo. Ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Sa isang banda, magandang balita ito. Ibig sabihin ay pinagtitibay ang ugnayan natin sa Estados Unidos, isa sa ating mga matagal ng kaalyado. Sa panahong maraming banta sa seguridad, mula sa terorismo, panghihimasok sa teritoryo, hanggang sa geostrategic threats gaya ng tensyon sa West Philippine Sea, kailangan natin ng matibay na kakampi. At kung totoo ngang ang Nemesis ay kayang pigilan ang barkong pandigma ng kalaban mula sa lupa at tumama ng higit 100 nautical miles ang layo, aba, malaking bagay, yan sa defense capabilities natin. Pero syempre, hindi lang ito usapin ng armas. Hindi lang ito basta military exercise. Ito ay may mas malalim na kahulugan at epekto, hindi lang militar kundi politikal, pang-ekonomiya at diplomatikong aspeto. Dahil habang tayo'y nakikisalamuha sa mga kaalyado gaya ng US at Australia, hindi natin maiiwasang makaladkad sa mas malaking banggaan ng mga makapangyarihang bansa. Tingnan na lang natin ang naging reaksyon ng China. Hindi pa man nagsisimula ang mismong exercise, may batikos na agad. Dahil para sa kanila, tuwing may kilos ang Pilipinas kasama ang Amerika, nararamdaman nilang isang banta ito sa kanilang interes. Pero gaya ng sagot ni General Lohico at sang-ayon ako rito, may karapatan ang bawat bansa, maliit man o malaki, na ipagtanggol ang sarili. At bahagi ng pagtatanggol ay ang maayos na paghahanda. Kasama na rito ang training, pagpapalakas ng kagamitan at pakikipagtulungan sa mga kaalyado. Hindi natin kasalanan kung gusto nating maging handa. Lalo't higit
Kung ang kalaban ay hindi mo lang basta nakikita sa harapan, kundi ramdam mo sa tensyon sa hangin, sa mga kontrobersyal na paglalayag sa ating karagatan, at sa panggigipit sa ating mga mangingisda. Gayunpaman, kailangan pa ring maging mapagmatsyag. Hindi lahat ng tinuturing na kaalyado ay laging may purong intensyon. Kaya habang nakikipag-partner tayo sa iba't ibang bansa, dapat ay malinaw ang ating interes. Dapat ay tayo ang pangunahing tinutulungan, hindi ginagamit. Kasi kapag dumating ang panahon na sumiklab ang tensyon, tayo ang pinakamalapit sa apoy. Isa pa, napakahalaga rin na isama sa usapang ito ang boses ng taumbayan. Hindi lang ito usapin ng Armed Forces of the Philippines, ng United States Marines o ng gobyerno. Dapat malinaw sa bawat Pilipino kung bakit ginagawa ang ganitong mga exercise, ano ang benepisyo nito at ano rin ang mga posibleng panganib. Hindi sapat ang mga technical na paliwanag. Kailangan ng transparency at public discourse. At sa dulo, ang tanong, gusto ba natin ng kapayapaan na may kasamang armas? O gusto natin ng diplomasya na may kasamang respeto? Minsan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa dami ng missile launcher, kundi sa husay ng pamumuno, sa tibay ng prinsipyo, at sa kakayahang tumindig para sa sariling interes. Hindi dahil kasama tayo ng malalakas, kundi dahil alam natin kung ano ang tama. Kaya habang papalapit ang balikatan exercises, sana ay manatili tayong mulat, mapanuri at makabayan. Hindi lang ito training, ito ay bahagi ng mas malawak na laban. Ang laban para sa ating soberenya, kapayapaan at kinabukasan.